Yes, good morning sa inyo, Carla. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga po makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba, kundi si Mr. Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning si Amor. Ganun din po sa lahat ng televiewers. Mr. Aurelio, unahin na po natin ito para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na paalis pa lamang ng kanilang mga tahanan. Ano po bang inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa araw ito ng Miyerkules? Magpapatuloy pa rin po ba itong mga pag-ulang mararanasan po natin lalong-lalo na sa bahagi po ng Luzon? Opo, wala naman tayong inaasahang o namomonitor na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagkakaroon po tayo ng maulap at may mapag-ulan, lalo po dito sa Metro Manila. Dahil po yan sa monsoon trap. Ibig sabihin ng monsoon trap, yung habagat mismo ay hindi umaabot sa ating bansa. Pero yung extension area mula sa habagat ay napupunta at naapektuhan dito sa ating bansa. Kaya po, hindi lang po dito sa Metro Manila kung saan nakakaranas ng maulap at may mga light to moderate rains at thunderstorm. Ganon din ang ating inaasahan sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Mindoro Provinces at Calabarzon. Samantala, yung nalabing bahagi ng ating bansa, katulad ng Visayas at Mindanao, ay makakaroon po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At kasalukuyan, nagpapakita ang sikat ng araw po doon. Pero sa pagdating sa hapon o gabi, inaasahan po natin ang mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Okay, so ibig sabihin lamang po nito, kailangan pa rin po talaga natin magbaon ng payong anumang panangga sa ulan kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan para po mapaghandaan po natin itong mga posibilidad ng mga pag-ulan at pagkidlat, paghulog sa mga susunod na mga oras. At Mr. Aurelio, dahil nga po ngayon ay nananatili pa rin po itong monsoon trough dito po sa ating POR, hanggang kailan po ba natin mararanasan yung epekto nito o hanggang kailan ba tayo makakaranas sa mga pag-ulan o yung pong gradual improvement sa lagay ng ating panahon, kailan po ba ito mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa? Tapos sa amin nakikita na itong monsoon trap sa loob ng limang araw ay patuloy na makaka-apekto sa ating bansa. Pero bukas ay inaasahan po natin na gradual improve ang ating weather sa mga lugar kung saan nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan lalo sa Metro Manila. Pero sa Friday, inaasahan po natin na babalik itong mga maulap na may mga pag-ulan, pero dito lamang po muna sa bandang Visayas at Mindanao. Okay, so ayan po, patuloy na lamang po natin ang antabayanan ng mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Kasama pa rin ng Panahon TV sa tulong po yan ng Pag-asa. At Mr. Aurelio, eto naman kanina ay na-describe mo na o na-define mo na itong monsoon trough. So ngayon, i-compare naman natin itong monsoon trough na ito dito sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Opo, dalawang klaseng pong weather system, itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone at yung monsoon trough. In general term, may bahagi po sa ITCZ na nakakaroon po ng monsoon trough. Pero ano pagkakaiba nito? Makikita na ang pagkakaiba nito sa wind direction. Dito sa monsoon trough, ay ang wind direction po niya ay northeast at southeast trade winds na tawag po natin, kung saan ang lakas ng hangin ay napakahina lamang. Pero dito sa monsoon trough, ang prevailing wind direction dun sa monsoon trough ay southwest to westerly ang nagagaling po hangin po doon. Ayan po, naintindihan na po natin ang pagkakaiba po ng dalawa ng monsoon trough at ganoon din po ng ITCZ at yung po nga main difference po ng dalawa ay yung po nga wind direction o yung movement po ng mga hangin. At Mr. Aurelio, eto naman po dagdag kaalaman sa ating mga manonood. Sa forecast po nilalabas po ng Pag-asa, hindi dito mawawala yung posibilidad pa rin ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na nga po yan sa hapon o sa gabi. Pero bukod po dito sa tinatawag po natin na single cell and multi-cell thunderstorm, ay meron din pala tayong tinatawag na dry thunderstorm. So bakit po ba dry ang tawag dito sa klase ng thunderstorm na ito? Opo, itong dry thunderstorm, ang nangyayari po yan sa panahon na napakainit at lalo na po dito sa mga lugar kung saan mayroong mga disyerto. Paano nakakaroon ng dry thunderstorm? May ulan po yan pero hindi po dumarating sa kalupaan. Kumbaga habang mabaksak yung ulan ay unti-unti po nag-evaporate itong ulan nito. Okay, so ayan po, dagdag kaalaman para po sa ating lahat ngayong umaga na ito. Yan po yung dry thunderstorm. Hindi naman po ito madalas maranasan dito sa ating bansa dahil yan nga po ay kadalasan pong nararanasan sa mga disyerto o yung mga maiinit po na lugar. Dahil po ito pong dry thunderstorm, ibig sabihin po nito, hindi naman po yung mga pag-ulan talaga ang nararanasan dahil nga po nag-evaporate na itong ating water vapor bago pa man po ito pumatak dito sa atin sa ground. At ayan po, patandaan po natin itong dry thunderstorm at dagdag kaalaman po yan ngayong umaga. At yan po hatid sa atin ni Mr. Aurelio. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Aurelio, marami po talagang excited sa pagpasok po ng Kapaskuhan, kaya marami rin po nagtatanong, kailan po ba natin mararanasan o mararamdaman yung lamig ng simoy ng ating hangin?
Opo, at kung iisipin na nandito po ang amihan dahil po napakalamig na panahon. Hindi po amihan ngayon at panahon pa na ng habagat. At nag-umpisa po ang amihan sa kaligitnaan ng October. Kaya po, ilang araw na po ay malapit na po ang amihan at makaka-apekto dito sa ating bansa, lalo na po dito sa Luzon. Ayun po, patuloy po natin nga ang tabayanan yan at ito nga po abangan natin, maari pong by October pa lamang natin maranasan ang opisyal na paglamig ng ating panahon dito sa ating bansa. Ayun, maraming salamat sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Nakasama po natin si weather forecaster Alzar Aurelio. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio.